dito po sa usapin po ng bullying, sir, inaamin nga mismo ni Secretary Angara na parami ng parami ang mga kaso po ng bullying sa mga paaralan. Dito nga po, particularly daw ho sa public school. Ano po ang unang-unang remedyo po dito ng kagawaran? Oo nga no? So ang countermeasures natin dito, siyempre meron tayong tinatawag na Child Protection Policy. Medyo matagal na ito, nung ito ay 2013 pa. Kaya nga tinignan natin, ito bang Child Protection Committee, no? Sa bawat eskwelahan ay ito ba ay nagpa-function, no? So meron tayong survey na ginawa. Nakita natin na 41.85% lamang ang fully functional. Tapos marami ding partially functional, merong nasa early stages of development. Kaya nga pinatitibay natin ito, sinasabi natin sa bawat school head, mga principals natin, at sa mga division officers, na kailangan tignang mabuti itong Child Protection Committee dahil ito ang tugon, no? Ito yung mag-secure kung talagang mapoprotektahan natin ang ating mga estudyante. So meaning po yung pagkakaroon nga ng anti-bullying committee sa mga paaralan, regardless po kung private o public po ito, ASEC? Yes. Kailangan yan. Sinasabi yan na required ito sa ating batas, no, at sa ating polisiya. Opo. Ano ba ho ang problema ng ibang mga public school? Bakit higit sa mayorya, no, ang bilang ng public schools, wala pa hong anti-bullying committees? Yung mga ibang wala, I think these are the ones that are very small, no? Pero yung mga malalaki nating public schools, meron na naka-install na ito. I think it's the communication, no? Kung paano ini-implement. Minsan masyadong malaki yung eskwelahan. At kailangan talaga kasi may mga layers na dapat functional siya, no? Kaya sinicheck natin ito na siguraduhin na hindi lamang sa display, no? Kasi minsan nilalagay natin yan sa mga walls, no, yung nagpaaralan, yung Child Protection Committee. Hindi sa dekorasyon, dapat sa functional, dapat sa gumagana. Opo. Sige po. So kapag ho ba ang isang magulang ay sinumbungan ng kanyang anak na estudyante, ano ho ba ang dapat niyang gawin para lang ho sa kaalaman po nila habang tayo po ngayon ay eto nga, nagkakaroon po ng importanteng panayam na ito, just to guide the parents, ano ho ba dapat na gawin? Pati ho mga estudyante na baka ho may mga pumunta sa school ngayon na nakikinig sa atin. Yeah. Meron tayong tinatawag na Learners Steady Safe Contact Center Helpline. No? Kung hindi sila makapagsabi doon sa eskwelahan, meron tayong helpline para sa mga bullying na ito. Maaaring physical, verbal, or cyberbullying. Maaari na nila itong ipaabot sa ating Learner Steady Contact Center Helpline. Pero ang pinaka-protocol dyan, dapat sabihan natin yung supervising authority. Siyempre, yung teacher na nandoon sa classroom. So, dapat ang mga bata, huwag kayong matatakot na magsabi sa inyong mga teachers kung meron kayong nararanasang bullying. Kasama din dito yung mga authorities ng school kasi sila yung first layer, no, na dapat magbigay at magproseso ng mga bullying cases na ito. At meron tayong mga protocols na sinusunod about it.